kang ginagawa. Nakatulala ka pag pagkagising mo. Tama nga eh. Hindi lang paliban na ako naiihi ka o nature school, di ba? Pagkagising mo, nagising ka hindi dahil kusang nagising yung katawan mo. Nagising ka kasi may tumatawag doon sa katawan, sa bituka mo na, oy, lumabas ka. Ganon. Pero pagkagising mo, yung normal na gising, pagkadilat ng mata mo, medyo ano pa yan, it will take, siguro, iba-iba kasi klase ng tao eh. Yung iba, segundo lang, yung iba, minuto lang, yung iba, oras. Ano yun? Yung tawag nila, wisyo. Ano yan? Wisyo yung tipong para hindi maging sabaw yung utak mo para maging ano. So, nagigis niyo ako. So, malinaw ba? Sa mga hindi po nakakaunawa, yung pakitanong na lang po sa mga nakakalunan. And during this time, during the day, yung mind natin unguarded, it was so unguarded that the devil, and I will use the word, the devil will enter thoughts, things inside our head na hindi mo dapat iniisip. Bigyan ko example. Maraming lalaki pag nagising sila, may mga pagkakataon na malalaswang bagay yung naglalaro sa utak. Even though hindi sila nanood ng porn. Bakit? Kasi resulta yun ng mga pass and pass and pass. Kahit 1 year ago pa yan. Pag hindi mo naayos yan, dumarating yung time, lumalabas lang bigla sa utak mo yan. Sa mga babae, o kaya kahit lalaki din, o kahit sino, yung utak mo, pagkagising mo, bigla ka na lang maiirita, bigla ka na lang bad trip. Bakit? Kasi ang unang mo naisip, yung tao kinakainisan mo. Hindi mo naman siya iniisip. Yes or no? Bakit ka na-stress bigla? Kasi bigla mo naisip yung assignment mo, pagkagising mo. Tama mali? Tama. Di ba? In short, lumutang siya sa isip mo. May mga lumulutang sa utak natin pagkagising. So, malinaw na, na-establish ka na. So, do you agree with this? Yes. Okay. So, totoo naman, tama naman, di ba? Okay. Ngayon, night. Ibig sabihin ng night, ate Che, kanina pa ako nag-i-start, bahala ka na mag-type. Okay. Night. Pastor, ibig sabihin, during sa night din, meron din nangyayari sa utak natin. Dalawang bagay. First, kung ano yung huli mong inisip, papakunin mo sa iyong pagtulog. And this is true. What do I mean, papakunin mo sa iyong pagtulog? Pag ikaw nanood, nag-iisip ka. Pag ikaw nagbasa, baka huwag natin isipin yung nag-iisip na tipo, ay, sasagot ako yung mata, ano ba sagot dito? Nag-iisip ako ngayon, hindi ko naman, okay? Every time na ginagawa yung mind mo na active, ibig sabihin nag-i-engage siya. So, nag-engage niya ako, whether nanood, nagbasa, ano pa ba ang ginagawa niya? Ano ba ginagawa niya bago matulog? Game, anong ginagawa? Ito sa inyo to, anong ginagawa niya bago matulog? Okay, mali pa na tanong ko. Let me rephrase. Sorry po. Ano ang mas madalas mong gawin bago matulog? Yung totoo Sino nag-Facebook? Facebook. Bago matulog. Siguro mga 15 minutes bago matulog. 15 minutes. Ano? Ito na lang. Ano ang papatulog mo? Ayan. Sinong cellphone? Kahit ano, text, messenger, games. Sinong movie? Libro. Libro. Ayan. Okay. Prayer. Hindi pa patulog. Meaning, ito yung... Okay. Again, another question. Ano huli mong ginagawa bago matulog? Hindi, ito ba? Seryoso. Ano huli mong activity bago matulog? Pastor, bago matulog, ako'y nag-exercise. Pagkatulog ka po. Okay. Bago ako matulog, pastor, ako'y nagsumasayaw. Ayan, ganyan. No? Bago ako matulog, ako'y naglalampitin sa kama. So ano yung huli mo activity matters bago ka matulog? Alam bakit? Are you ready for this? And this is based sa science, ano yan? Sa science background. So I'm talking to you about biblical and scientific concept. Okay. Pag-isip ka, sabi nila, 10% ng brain mo yung active na nag-work.
Kaya sabi nila, pag tulog ka, hindi nag-work yung brain mo. Hindi po. Pag tulog ka, mas nagtatrabaho yung brain mo. 90% of your brain is working while you are sleeping. And that is true. Ano yung wino-work nila? Ano yung nasa isip mo? Imagine mo para silang garden, nagla-lunch yan. Ibig sabihin, kung ano yung muli mong naisip, iniipon. Ito. So, tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo, anong ipon dyan? Di ba? Ano na ipon dyan? Di ba? Ano ipon dyan? At guess what? Kung ano yung nakaipon dito, ready kayo dito? Ano yung mas madalas maipon dito? Yun ang lumalabas sa pagkatao mo. Alam mo bakit may taong tamad? Katayo magtrabaho? Kasi ito pagtulog niya, ang kanyang iniisip, ayoko kumilos. Tamad. Dito ba? Alam mo bakit may taong maiinisin at magagalitin ang hirap magpatawad? Kasi hanggang pagtulog niya, ang kanyang iniisip, yung taong ayaw niyang, yung bitterness yung iniisip niya. Di ba matutulog na, kasi ano eh, hindi yan. Di ba? Tama mali. Tama mali. It is true. Nakakatawa pero true. Tama mali. Tama. O, tama mali. Tama. O, di ba? O, nakaka-relate siya, no? Okay. Ano ang huli mong iniisip bago ka matulog? May mga tao, may ginagawang kapabalagan bago matulog. Di ba, natutulog na lang, bubuksan yung computer. Natulog na lang, ha? Nag-pray pa. Okay, mga Kristiyano to, nag-pray. Okay na, matutulog na lang. Nakabukas, may wifi. Pambira, patay. Nagkamali ng type. May lumabas na hindi ka dapat lumabas. At pinanood ng mga bagay-bagay. And this is true. This is true. Okay, sabi niyo, pastor, ano yun? Porn. Pornography. Maraming Kristiyano. Pagtulog na lang, napapahamak. Kasi kung ano tinitingnan. Alay ko. Diba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Tingnan ka na, hindi ikaw yun. Diba? Matutulog na lang eh. Maiinis ba? Matutulog na lang. Iisipin pa yung inis, yung selos, yung bagay na hindi dapat iniisip. Kasi bago ka matulog, during night, the devil is inserting evil thoughts sa'yo. Una, pagkagising kasi ang guarded. Pangalawa, bago ka matulog, kasi yun ang gusto niya, muli mong isipin. Dito sabihin mo, bukas hindi ko na iisipin to. Sabi nila, tutulog ko lang to, at bukas hindi ko na iisipin to. Mali. Kasi hanggang bukas, hanggang next week, hanggang next month, hanggang next year, nasa utak mo yan. You just need a trigger para lumabas. And that is lies of the devil. Ang kasinungalingan ng kaaway, hindi, wala na yung bukas. Hindi po. Ang pwede lang magtanggal niyan, walang iba, kundi ang Panginoon. Pero meron kang trabaho. Sabi mo sa akin, may trabaho ka. May trabaho ka. Okay. So, bakit kailangan ng day and night? Simple lang. Kasi during day and night, doon nagpapasok ng mga bagay-bagay sa isipan natin na hindi dapat nandun. So, dapat, during day and night, meditate natin yung pabot po ng Bible. Pabot po ng Bible. Okay. Ba't napunta dyan? Okay, layo. Okay. During day and night, dapat meditate natin ang Bible. wala. Thank you sa isa. Okay, Aldo, tayo na mag-usap. Okay. During day and night, meditate ang Bible! ang Bible! hindi Bible. Word. Ang word ni God. Okay. Word ni God. Pastor, wait lang. Pastor, medyo magulo yung meditate. Ano ba yung meditate? Meditate, ito yun, no? Yung meditate, basahin mo, pagkabasa mo, intindihin mo. Meditate. Alam mo, pag ikaw nag-aaral ng subject mo, nagme-meditate ka. Tama mali? Ano iniisip mo? Calculus, algebra, sino dito? Mga math wizard dito, di ba? Yung mga math wizard dito, minimeditate mo yung math. Opo. yung mga ano dito, minimeditate mo. Okay, hindi subject. Yung mga bagay, minimeditate mo yung mga bagay-bagay. For example, may pinanood ka, kinilig ka doon sa pinanood mo. So therefore, at kinuwento mo pa sa iba yung pinanood mo. At tuwang-tuwa ka pa, nung
kinukwento mo yung pinanood mo. At in-encourage mo rin sila, panoorin nila yung pinanood mo. Ano tawag doon? Meditation. So, malinaw na. So, may tanong ako. Ano ba meditate mo? May ginawa ka. Tapos natuwa ka sa ginawa mo. Kinuwento mo. Meditation. Nainis ka. Gusto mo ng outlet. Kinuwento mo. Ang problema, pagkakwento mo, mainis na rin kayo sa kanya, ha? Ganito. Oo, mainis na rin kayo. Meditation. Malinaw na. Ano meditation? Ibig sabihin, laman ng utak. At hindi ka makapagpigil, gusto mong ikwento, gusto mong i-share, gusto mong isipin ng isipin, hindi ka tuloy makamove on. Amen. Yan. Okay? So, may natutunan kaya? So, may tanong ako. Ano ang madalas mong isipin sa umaga at sa gabi? Yan. So, sabi dito, meditate the Word of God day and night. How do you meditate the Word of God? You read the Bible. You read the Word. Pastor, babasahin ko lang? Hindi meditation yun. Ang meditation, you read the Word and intindihin mo. Meaning, Pastor, hindi ko naiintindihan eh. Nagbasa ka dun sa parteng puro pangalan. Huwag yun. O kaya sabihin mo, Pastor, mag-meditate ako revelation. Pambira naman, huwag yun. May dragon, may ganito, huwag mo na. Okay. Basahin mo lang yung kwento ni Jesus. Basahin mo lang yung gospel. I will tell you, imposibleng hindi mo maintindihan. Mag-i-speak sa iyo yun. O kaya kung may internet ka, hanap ka ng Bible verse na bagay sa sitwasyon mo. Paano pa maging masipag? Bible verse. Type mo yun, lalabas. Simple lang. Diba? Paano pa pigilan ng yabang? Bible verse. Lahat ng kailangan mo sa buhay, merong Bible verse na katumbas niyan. Then basahin mo. Example, sabi sa Bible sa Proverbs, bawal maging tamad. Sapagkat ang tamad, hindi kakain. Sino tamad? Sino tamad? So, how do you meditation? Pagkabasa mo, example lang ha. Bigyan ko example. Pagkabasa mo, bawal daw maging tamad. Sino ba yung tamad dito? Kamay, may nakaturo sa inyo. Di ba? Ayaw pang tanggapin. Hindi meditation meaning, iniisip mo, nasa pangalawang tanong, ito, paano ko i-apply sa buhay ko ito? Ang mahalaga kasi, ang pinag-iibahan niyan, yung pinapanood mo, binabasa mo Korean novela, binabasa mo pocketbook, pinapanood mo anime, yung stress, yung bitterness, yung work, and so on and so forth. Wala yung matutulong sa buhay mo. Ito meron. Amen ba? Amen! Pag binasa mo lang, baliwala. Hindi siya effective. Parang ganito, binigyan kita ng gamot, may sakit ka, sabi ko, ayan ang magpapagaling sa'yo. Pero hanggang hindi mo iniinom yung gamot, okay, inumin mo yung gamot, pero mali yung pag-inom mo. Kaya sabi ko, inumin mo 5 times a day. Ininom mo lang 1 times a day. Gagaling ka? Gagaling ka ba? Sagutin niyo ako, gagaling pa kaya? Parang ganun din. Binasa mo yung word, wala kang ginawa, hindi mo in-apply, I'll tell you this. What effect? Hindi yan magic. Hindi yan magic na pag pinagubad sa yung babae, tititigan mo yung babae, sabi ng Bible, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Bira. Tapos nakatitig ka sa nakubad na babae. Mga lalaki, gagawin niyo ba yan? Gagawin niyo ba, pinagubad kayong babae sa harapan niyo, mga guys? Sabi niyo, wait lang, kuha ang Bible, basa akin ang Bible. Hindi po. Hindi mo papahabutin sa paghuhubad. Ba't mo papahabutin sa paghuhubad? Yung nakita pa na gumagano ng botones, hindi po, basahan na kita Bible, umalis ka. O, ikaw umalis. Amen ba? Ayaw niyo mag-amen ah. Oh, kala niyo mga babae, bakit? Mga babae! Oh, yung crush nyo, bigla nagubad sa harapan nyo, macho. O, ano gagawin nyo? Ang problema, wait lang, this is the reality. Natutuwa kayo pero totoo. Kasi ganito. Kasi when you don't, okay listen, when you don't meditate the Word of God, ibang boses ang maririnig. Ang boses na maririnig mo ito, are you ready for this? And probably you're hearing this every day, all the time. Are you ready?
okay lang yan. Okay lang yan. Minsan-minsanan lang. Okay lang yan. Tahimik niya, tahimik mo. Hindi ka mo lang yan. Wait lang, bakit may mga hindi naman pakalisang buwan? Okay. Parang may mga hindi mapakalisang buwan kaya, parang gusto na umalis. Pakilak nga! Okay. Okay. And then, totoo. There's this voice na ilimit, okay lang yan. Ang problema, yung okay lang na yan, nag-a-agree siya dun sa maling pakiramdam na nararamdaman mo. Okay lang uminom, okay lang mag-yosi, okay lang mag-cutting class, okay lang mag-dota, okay lang kumain habang service, okay lang malate, okay lang malate sa church, okay lang yan. Hindi magagalit, okay lang yan. Sana ba, kung yung okay lang na yun, ito yung sinasabi sa'yo, Nak, okay lang yan. Lalagpas din yung problema yan. Ang problema, hindi eh. Ang sinasabi sa'yo, okay lang yan, magpakamatay ka na. Yun, okay lang yan, mainis ka, bugin mo sa utak mo. Yan, barangay mo. Tama mali? Ang tahimik niyo. Basta kala ko masaya to. Oo nga, masaya. Masaya pero masakit. Amen ba? Tawa na tawa sila Michael sa kanya, Joe, sa kanya, pastor, totoo. Okay, anyway. Meaning, when we meditate the Word of God, we read and we apply. We read and what? Apply. Tanungin mo sarili mo. Kunyari, nabasa mo lang yung katamaran. Yung katamaran hindi kakain. Ayokong hindi kumain sa araw na to. So, paano ako pwedeng maging masibag sa araw na to? Then, pag nakita mo yung walis, simulan mo na magwalis. Ano ibig sabihin nun? Ina-apply mo na yung nabasa mo. Amen ba? Yes! So, sa mga nandito na may mga kapatid sa bahay, alam niyo na po. Okay? Ang tamad ay hindi kumakain. Amen! Amen! At sa mga okay, anyway. Pero may papakita ko sa inyo. So, pastor, day and night lang pala. Day and night, ibig sabihin tuwing day, pagkagising mo, kunin mo yung Biblia. Buksan mo. Bigyan mo lang kahit 15 minutes. Basahin mo, intindihin mo, at tanungin mo, paano ko ma-apply yung binasa ko sa araw na ito? Eh kunyari, nabasa mo, love your enemies. Eh sa araw na yun, may kaaway ka, may nakaaway ka. Paano mo mamahalin? Yun. Eh, libre mo. Lagyan mo lason. Nakagalit mo yung boss mo, di ba? Sabi sa Bible, nabasa mo, respect the authority. Submit to those authority. Inis na inis ka sa boss mo. Grabe, inis na inis ka. Oh, grabe. Si boss naman, ganyan. Ganito, ganyan. Ako na lang nakikita. Ako na lang mali. Ako na lang ganito, ganyan. Inabasa mo, submit. Yung bang gagawin mo? Hindi. Ang gagawin mo, nabasa mo, maiinis ka na. Sabi, didala naman sa'yo ng Lord. Nabasa mo lang kayo ng umaga. Submit. Lord, boss, libre kita. Boss, libre kita. Amen ba? Sino gumagawa nan? Sabi mo sa katabi mo, aray. Diba? Sabi sa Bible, do everything with excellence. Then, sa exam, may wala kang sagot, tapos yung katabi mo, sabi, best friend, may sagot ako dito. Nakita ko, kailangan mo ng help eh. Pero napaisip ka, sabi ng Lord, do everything with excellence. Dapat may sagot ako kasi may excellence. Ganun ba yun? Hindi po. Ibig sabihin, dapat nag-aaral ako next time. Hindi na po. Next time, hindi ko na kailangan yan. Ano ibig sabihin nun? Ina-apply mo kung ano yung binasa mo. Amen ba? Paano naman sa gabi? Bakit mo naman kailangan meditate sa gabi? Ganito kasi, tulad na sinabi ko sa iyo kanina, kung anong huli mong iniisip, na nag-i-stay sa utak ko. What if ganito ang proposal ko? Ilang taon naman na tayo nag-i-stay ng mga junk food. Gamitin na yung word. Junk food, junk thoughts, toxic thoughts sa isipan natin. Bago matulog. Bakit hindi natin subukan? Ito naman yung i-imbak natin sa utak natin bago tayo matulog. Tingnan mo kung ano mangyayari sa'yo. Bigyan ko lang kahit isang buwan.
and you will never be the same person. Yes. Amen? Yes. Yung ginagawa kasi natin, yung Bible, ginagawa natin magic tricks. Anong magic tricks? Kung kailan dyan yung tukso, layuan mo ko, masapit na Bible verse, hindi gano'n. Ginawa ko na po yung balpak. Walang kwenta. Hindi totoo. Eh bakit, pastor, si Jesus nag-quote ng Bible verse sa harapan ng tukso? Eh kasi, from the very start, alam na yung salita ng Diyos sa puso niya, sa isipan niya. Minimeditate niya kasi yung word ni God, kaya alam niya. Parang yung katabi mo, minimeditate mo ba? Medyo gawin nga natin to. Harapin mo yung katabi mo, i-shake mo. Sabi mo, wake up ba? Okay. So may natutunan kayo? Ginagawa ko practical Okay. Pero hindi pa tayo tapos. Pakibuksan ngayon, Deuteronomy. Pakisama, Deuteronomy. Okay. Okay. Yan. Nakalagay dito, 11:19. Sabi dito, teach them to your children, talking about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Ano yung tiniteach? Yung word ni God. Itong Deuteronomy 11, dito nakalagay sa chapter na yan kung anong gusto mo. Curse o blessing. Dito yan. Andun yung condition. At isa sa condition, kung gusto mo ng blessing, ituro mo yung salita ng Diyos sa iyong mga anak. Talking about them, meditation. Talking about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Pastor, anong ibig sabihin yan? Joshua 1:8. Meditate on the Word of God day and night. When you get up and when you lie down. Doesn't matter kahit anong mauna. Okay, nagets niya. Pero, ito pinapakita nito. Ito yung 4 na panahon sa isang araw kung saan inaatake ang utak natin. Na mga bagay-bagay na hindi dapat. Ready na kaya? Natapos ko na yung day and night. Tama mali? Yes. Okay. Sabi doon sa talking about them when you sit at home. Anong ginagawa mo pag nakaupo ka sa bahay? Mali pala. Ano tumatakbo sa utak mo pag ikaw, ang sit at home na yan, nagpapahinga. Di wala lang, nakupo ka lang. Idle mind. Hindi ka kumakain, hindi ka nagluluto. Wala lang. Pari nagpapahinga ka, at naupo ka lang. Sino tambay? Yan yung tamang term. Anong lalaro sa utak natin pag ikaw ay nakatambay? Tanongin mo yung katabi mo. Ha? Pasok tambay din. Okay. Ba? Pag tayo nakatambay, ang utak natin nakatambay lang din. At during ang mind na nakatambay, ayun ang Tagalog ng idle mind. At ang idle mind is a playground for the devil. And this is